Hello guys, start na namin ang SA2 argumentative video. Ako nga pala si Michael. Pero baby, hindi uubra. Ito naman si Marcio. Sapat ka na sa'kin, sa'yo lang. Nico. Naintindihan mo sanang di pa ako All hanap sa'yo. Andrea. And we are the group of We Don't Know. Hello guys, andito tayo ngayon sa Derma sa Maynila. Ngayon, mag-interview tayo ng mga tao, mga estudyante kung sangayon ba sila o hindi sa early child marriage. Tara, samahan niyo ako maghanap. Ayun, may nahanap tayo. Naintindihan mo sanang di pa ako Pogi. Kaya, pwede ka ba may istorbo, interviewin ka lang namin? Saglit lang ba yan? Oo, okay. Game. Anong pangalan mo muna kaya? Ako si Ryan si Olinas. Anong year mo na? Second. College, no? Anong course mo? Culinary. Hindi magaling ka magluto, ano? Tayo, dalawa. Interviewin kita. Sangayon ka ba o hindi sa early child marriage? Hindi. Kasi Bakit? Bakit? ang babata pa nila para mag-decision para sa sarili nila. Tapos? Hindi pa sila kahit sabihin natin mahal nila isa't isa. Hindi pa naman sila nakakapag-isip ng tama kasi nabubulag lang sila sa pagmamahal. Sa tingin mo, kung ikaw, kung sa'yo nangyari yun, nangyari nakabuntis ka, papakasalan mo ba? Para sa akin, hindi pa, pero may obligasyon ako para susustentuhan ko rin. Pero hindi ka sangayon, no? Hindi. Baga hindi mo lang sinasadya lang, hindi mo buntis siya, no? Pag napasarap sa loob na. Tawag dito, kung kunyari, nagkaanak ka, kunyari, babae, tapos may boyfriend siya, maaga siya nagka-boyfriend, payag ka ba doon? Na, May boyfriend siya, kunyari, mga 15 years old pa lang siya, may boyfriend na siya, payag ka. nagkaanak ako. Pag Okay lang nagkaanak- naman, basta huwag lang magkakamali na. Ngayon kuya, kung ikaw magkaanak, sa tingin mo, papayag ka kunyari, mga 15 years old pa lang siya, o lang sa iba, mag-boyfriend na siya? Mag-boyfriend lang, ganun. Mag-boyfriend lang muna. Okay lang naman yun kasi syempre ako naranasan ko rin naman yun sa batang edad na pagka-girlfriend. So syempre di ko naman parang pipingin. Eto, kung ikaw magkakaanak, okay lang ba sa'yo na nagka-boyfriend siya ng maaga pa lang? Okay lang naman sa akin kasi ako rin naman nung bata pa ako nagka-girlfriend naman ako. So parang other way around yun, 'di ba, sa magulang ng babae or kaya magulang ng lalaki. So sa akin okay lang naman basta mahal nila isa't isa, pero tsaka yun naman pipigilan yung magiging anak ko na syempre pagmamahalan nila yun like, so sa akin basta marunong silang makontento sa isa't isa, tsaka huwag silang gagawa ng mga maling bagay. Bagay, may point naman. Pero, tawag dito, hindi yung ba naisip kung maabuso siya, ganon. Sa ganong edad, syempre, pag hindi pa nga nila alam yung ginagawa nila, pero baka mamaya, syempre, sobrang in love niya sa boyfriend niya. Siyempre ako naman bilang tatay, mahuhusgahan ko naman yun sa anak ko, may kita ko naman yun pag umuwi siya. Siyempre ikaw naman malakas naman kutob mo kasi alam mo naman yung mga ginagawa nating mga lalaki, di ba? Alam mo naman kung paano niya tinatrato yung babae, di ba? Siyempre nasa experience rin natin yun kasi pinagdaanan naman natin yun. Pero hindi ka talaga sumasangayon. Hindi talaga. Pero, hindi ka sumasangayon, pero okay lang sa'yo mag-boyfriend siya ng maaga. Okay lang yun yung mag-boyfriend siya ng maaga. Pero yung magpapakasal sila agad, hindi pa kasi wala naman silang Boyfriend lang, no? wala naman silang pera at trabaho. Paano nila mabubuhay sarili nila? Aasa lang sila sa atin, di ba? Bigat, thank you. So kanina ako naman yung interview. So tayo naman yung maghanap ng interview niya. Tara. Ito, sakto si Kuya. Kuya, pwede ka ba? Umalis ka para gusto ko Mabilis lang ba yan? Mabilis lang naman. Sige. Ito lang. Ano course mo pala? Culinary, I teacher. Dito ka rin nag-aaral. Ano name mo? Michael Miranda. So, may ilang katanungan lang naman ako. Pero hindi siya connected sa culinary. Like that. So, agree ka ba sa early childhood marriage? Sa akin hindi ako. Kasi parang tawag dito. Madami siya mga bad effects sa hindi lang dun sa bata, nga nagpakasal siya.
buong mundo kasi maapektuhan yan. Tulad nun, isa pa lang nun, pag pakasal siya, sisira talaga buhay niya, alam naman natin. Kasi pag nasira yung buhay niya, baga, hindi niya na, madami siyang hindi kunyari, may pangarap siya sa buhay, gusto niya maging doktor, hindi niya matutupad yun kasi mahal siya nagpakasal dito. Siyempre, magkakaroon siya ng ibang responsibilidad. So, hindi mangyayari sa kanya nun. Baga, magtatrabaho na lang siya. Kaya alam naman natin, mahirap mawala ng trabaho dito sa Pilipinas. Hindi ka naman hindi ako sa kanya. So, ikaw ba? Kunwari, bumalik ka sa pagkabata mo. Mahal niyo yung isa't isa, di ba? So, balak mo magpakasal. Ano yung magiging sagot mo? O ano yung magiging parang way out mo kung gano'n yung nangyayari? Kung gusto niya, kumbaga, siya gusto niya na magpakasal ka sa akin, hindi pa. Siguro sa akin talaga, kung hindi niya marespeto yung desisyon ko, hindi may pag-iwalay ako. Siyempre, kumbaga, ayaw kayo dami yung sarili ko na parang pares kami masira yung buhay. Siyempre, kung sabihin niya, love, pakasal na tayo. Kaya kung hindi pa ako ready, siyempre, gusto ko, may pangarap ko, gusto ko mag-culinary. Kasi nga, mas gusto ko mag-police eh. Kaso, di ba, nag-stop ako. Kaya mas ito na lang pinili ko. Yun nga, parang hindi ko din type yung yung tawag dito, yung course ko. Kasi kala ko walang math. Di ba? Kasi yun, parang nagsisisi din ako. Ayun lang. So, sa tingin mo ba, at sino kung kunwari, di ba, early child marriage, sa tingin mo, sino yung mga maapektuhan, at bakit sila maapektuhan? Siguro bukod sa sarili niya, yung magulang niya. Siyempre yung magulang niya, hindi naman siya magluluksa, pero malulungkot siya siyempre. Baga pwede siya magkaroon ng galit sa anak niya. Kasi alam naman natin, di ba, parang kailangan kasi pag kasal ka, kailangan mo na talaga bumukod. Baga, yung trabaho din ng magulang, parang kailangan lumayo ng magulang siya para matuto ka. Kasi bukod sa magulang niya, pwede pang maapektuhan yung lipunan. Kasi siyempre, maaga siya nagpakasal. Siyempre, nasunod ng kasal, possible niya magkaanak sila. Pag nagkaanak sila, katulad ng hindi siya nakapagtapos. Parang dadagdag sa kahirapan yung anak. Hindi ko naman sinasabing dagdag sa kahirapan, pero sa population kasi, kumbaga, ayun, madaming maapektuhan talaga yung lipunan kasi nagkakaroon ng panibagong populasyon. So, sa early child marriage, hindi ka talaga? Hindi kasi talaga, kumbaga habang bata pa, enjoyin mo na lang talaga yung sarili mo. Kasi pag di mo na-enjoy yun, magsisisi ka din pag tumanda ka. Kumbaga doon ka na sa anak mo babawi. Kaya kailangan talaga parang, sa panahon ngayon kailangan talaga parang mag-isip ka talaga ng tama. Thank you kaya. Thank you. Labang dyan. Kung natanong tayo sa random na tao kung sang-ayon ba siya sa early child marriage or tayo natin siya. Kakampi o kalaban kung Anong name mo ko eh? Hindi ko nga rin. Anong year? Anong first? So, meron lang akong isang tanong. Sang-ayon ka ba sa early child marriage? Para sa amin, hindi ako sangayon sa early child marriage kasi una, bata pa lang sila, marami pa silang gagawin sa buhay. Kasi meron pa silang sa future nila, trabaho kasi. Pero sa iba kasi culture yan na pwede yung early child marriage sa akin. Pero para sa akin, hindi talaga okay kasi maraming mga din. Ano sa tingin mo yung pinakamasamang dulot ng early child marriage? Ang pinakamasamang dulot dito una sa mga magulang, makapektuhan yung pag-iisip nila. Ang masamang epekto dito yun sa magulang. Pwede nilang pagalitan yung mga anak nila. Yan, tapos pwede nilang masaktan. Kung hindi ito matutulunan, ano sa tingin mo yung pwedeng solusyon na i-apply? Kung pwede sila yung solution dito, mag-aaral sila ng meron kasi yung isang subject na sex education. Yan. Kung inaaral nila yun, siyempre matututunan nila yung mga bagay-bagay niyan. Makakabuo ba o hindi. Ikaw
ikaw nung nasa sitwasyon, ano yung maaaring gawin? Pag ako yung may anak na, Papakasal ka. hindi ako magbayag. Pangarap pa ako. Yun. Kasi kung nagpakasal ka niya, yung responsibility kasi mahirap yan. Kaya para sa akin, hindi muna ako papakasal. Siguro papakasal ako pag financially stable na ako. Ganun. May trabaho na. So, gaano ito nakaka-apekto sa edukasyon ng kabataan? Ang maraming ways na nakaka-apekto sa kabataan. Una, pag-aaral nila. Siyempre kung may anak ka rin, tututukan mo rin. Parang iwalay yung pag-aaral. Tsaka, siyempre may anak ka rin. So, anong message mo sa mga kabataan na balak na magpakasal? Ang message ko sa inyo is huwag muna kasi mahirap yan eh. Isang responsibility yan. Kasi hindi naman yun bagay eh. Yung anak niya kasi tutukan mo yan hanggang sa lumaki sila o tumanda hanggang mamatay. Ayun lang po, maraming salamat sa oras. Papunta kami sa main campus. Maghahanap pa kami ng may interview eh. Di ba? Kami ng may interview. Wait lang kayo. Malapit na kami. Dito na kami dadaan sa tunnel. Sa bridge. Di ba? Papunta na tayo sa main campus. No? Maghahanap pa kami. Isa pa. Last na. Ano? Nagutom ba kayo? Ako nagutom na ako eh. Kahit di ako macho, ito ang tandaan mo. Di ka pwede ito may ganyan. Sa main campus. Montage. Ito namin sa main campus. Init. Hot ko kasi. Ito, hot choco. Wala pa kami mahanap eh. Wala kami ma-interview eh. Dadaan kami simbahan. Wait lang. Bless us, O Lord, for these gifts. Ay, kakain lang pala yun. Wait lang. Ay, punta mo namin isang building. Isang building lang, di malayo yun. Wait mo kami ha. Sa smoke free, drug free, CCTV protected. Daming tao, mamaya na. Naiya ako na. Madami tao eh. Wala, di kita. Di mo nyo na nakita. Dami tao eh. Kahit di ako macho, pero macho ako. Ito ang tandaan mo. Di ka pwede bastusin pag magkasama tayo. Di ako papayag. Buwan ka sa kanto. Ayun o. Second. Ay, ito. Papakasa ko na tong mic. Guys, nasa third floor na kami. Naghanap kami ng ma-interview. Yun lang yun. Naghahanap pa kami tao eh. Kalma lang kayo, kami nga kalmado lang. Diba? Walang tao. Kami maghahanap. Ako yung magtutulong. Yung mabuhay sa Pinas. Andito kasi ako, mainit. Nakita nyo to. Diba? 402. Pero hindi nyo pa rin nabasa. May nahanap na ba tayo? Ayun, parang meron dito. Dito? Meron ba dyan? Kasi, meron ba dyan? Ay. Pwede ka ba ma-interview? Di ko man ginto pero ikaw ay... Anong pangalan mo? Andre, Anong course? hotel operation. Anong year mo na? Second. Pwede ka ba matanong about early child marriage? Sige. So, masang-ayon ka ba sa early child marriage? Hindi. Bakit? Kasi, ang pag sa early child marriage ay may masamang dulot katulad ng kawalan ng edukasyon.
Dahil kapag ang isang tao ay napilitan na magkaroon ng kapag dapat napilitan ang isang tao na mag-asawa ka agad, maaaring madalas napuputol yung kanilang pag-aaral. Like, sa halip na maabot nila yung pangarap nila at makapagtapos sila, is naiiwan sila sa hirap. Dagdag ko pa, ang kakulangan sa edukasyon ay nakakapekto na magdulot ng mas mababang kalidad sa buhay, nakakapagpabagal sa pag-unlad ng bansa. Susunod, bakit hindi? Ano ang maaring hindi magandang dulot dito sa kalusugan? May masamang dulot dito sa kalusugan at sa panganib ng buhay. Dahil ang maagang panganganak ay may masamang dulot tulad ng maternal mortality o pagkamatay ng sanggol. Dagdag ko pa, dahil dito nababawasan yung kapasidad ng mga mamamayan na maging produktibo sa lipunan. Bakit kailangan tutulan ng early child marriage? Dahil yung bawat bata ay hindi dapat masangkot sa isang responsibilidad na hindi naman nila gusto at hindi sila ready. Ang mga kabataan ay dapat mag-enjoy muna at maglaro at mag-aral para mabot yung pangarap nila or yung goal nila sa buhay. Kung ikaw na sa sitwasyon sasang-ayon ka ba? Hindi ako sasang-ayon dahil ayun nga, marami nga siyang masamang epekto sa mga kabataan o sa isang tao. Kasi bukod sa matitigan sila sa pag-aaral at hindi nila makakamit yung oportunidad na magandang trabaho, is mawawalan rin sila magkakaroon sila ng obligasyon sa buhay at parang matatali sila sa isang relasyon na hindi na sila makakaalis. Okay, last question. Di ba may kasintahan ka? Pero yung kasintahan mo gusto niya na magpakasal. Ano, sasang-ayon ka ba? Hindi ako sasang-ayon at kung dadating man sa point na parang dahil hindi ako sumang-ayon is makikipaghiwalay siya, is gagawin ko yun na makipaghiwalay sa kanya dahil yun nga, hindi ako ready. So, if ever man na itutuloy yun, hindi rin maganda yung kakalabasan. Kaya, hindi ako sasang-ayon sa ganun. Bago matapos ang ating interview, yung video natin, last question. Kung ang issue ng early child marriage ay hindi matutugunan, yan ang mga maaring mangyari ay... Last question na pinalabas kami, may prof. Kung ang issue ng early child marriage ay hindi matutugunan, ang mga maaring mangyari ay... Tataas ang antas ng kahirapan dahil sa kawalan ng sapat na edukasyon at trabaho. Dahil pag maaga sila nag-asawa, hindi na sila magkakaroon ng oras na makapag-aral dahil magkakaroon sila ng obligasyon sa kanilang asawa at sa kanilang anak. At maliban pa dito, malaki rin yung masamang dulot sa batang ina, lalo na sa health nila, sa kalusugan nila. Maaaring magkaroon ng komplikasyon tulad ng maternal mortality, gano'n, or yun nga, magkakaroon ng komplikasyon sa pagkamatay ng anak. Yes, okay na. Anong pangalan mo? Liko. Rico. Anong apelyido mo? Anong apelyido mo? Aaron. Aaron. Anong kita pang pangalan? Bobo ka. Uy. Ayun no. Hindi. Baga hindi mo lang sinasadya lang, hindi mo punti dyan, no? Di naman ano lang, syempre, pag napasarap sa loob ng Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Liko Aaron. Ikaw. Anong course mo na? Second year. Hello guys, andito ngayon tayo sa Lerma. Ay, huwag ka masyado lapit. magka-girlfriend. So, syempre, di ko naman ano, parang pipigil. Bobo na ito, bumabahing. So guys, tapos na pala ang aming video. Ngayon nagpapasalamat kami sa mga manonood, lalo na kay Ma'am. Thank you, Ma'am Sheila. Sana pumasama.